ang video, edited ang picture, hindi maipaliwanay na konektado sa kanya ang mahigit kalahating bilyon na nanalo, dalawang nananalo ng mahigit kalahating bilyon at ang itinuturo manalapit lahat sa kanya. Wala siyang outright and categorical explanation about dito. Kaya ano po ang dapat dito? Ang dapat dito ay ipasuspend ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Mel Robles. At magpumasok na rin ang ombudsman para mag-imbestiga dito sa kanya. At kung may delikadesa siya na mag-voluntary tender ng kanyang suspension ng kanyang sarili mula sa investigation na ito. At lumalabas na pumahaba nag-uusap tayo na marami ngayon ang nanonood at naniniwala na matagal na nilang ginagawa yan ng grupong ito. Wala ng pagpupo. Yes. 2 years na daw ito, ma'am, kung saan nagkakaroon ng sabwatan at upang lukuhin ang milyon-milyon na mamamayan, nakawin ang pundo sa gobyerno at mapupunta sa private benefit ng mga tao, pamamaraan, pasok sa programa ng gobyerno na pasugal pero hindi napupunta sa gobyerno na benepisyo at taong bayan. So planter talaga ito. We call on the Ombudsman also to do parallel motu proprio investigation and effect. Kung hindi isuspend na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong si Mel Robles dahil presidential appointee ito sa kanyang posisyon, the Ombudsman can issue preventive suspension laban sa kanya at least 60 days at alisin siya dyan sa poder niya bilang general manager. The issue here is how government power and government office are being used in order to abuse the people, amass private na mga pondo na dapat napupunta sa gobyerno at may kasabwat na mga opisyal na ahensya ng gobyerno at mga pribadong sindikatong elemento na ginagamit nila. These are the meat of the matter na tinatanong ngayon ng mamamayan kay Mel Robles at hindi niya pa may paliwanag ng maayos sa mamamayan. Ma'am Lorraine and Brother Frank. You know what I think, no? This will cost the president a lot of political capital if he doesn't do anything about this. Itong ganito na itong PCSO Lotto, ano yan, masa yan, issue yan ng masa at yung pagnanakaw at a time like this. And you know what does this feel like to me? Parang deja vu, parang ganito na ba yung gobyerno natin? Kasi I was watching that this Mel Robles yesterday, parang what he was saying was, he was insulting our intelligence, no? Na tapos ang parang sinasabi niya, deal with it. Deal with it. Ito yung sinabi ko that will go, di ba? Where did we hear that? We heard that with Congress, no? We heard it with, abala kayo, di ba kayo maniwala, duwag, di ba ganon? Ganon ang trato ninyo sa taong bayan, ganyan ang trato ninyo sa pera ng bayan. So ito yung, we hope that the President steps up and really does something about this because we can see, no, from my perspective, of our President will be spent. Naalala ko sa rin, Brother Franco, na ang nabulgar ay hindi nga PCSO pero sugal din. At ito naging mitsa ng pagkagalit ng mamamayan na nai-involve ang Office of the President sa wedding scandal. Yes, ito mas malala. Ginamit ang pasugal na ahensya ng gobyerno at ang mga namumuno ng pasugal na ahensya na dapat kumita ang gobyerno sa pabor at interes ng mamamayan ay nai-involve sa sindikato na iligasyon. Let's call the spade a spade. Tawagin na natin kung anong kalagayan na ito. Ang kinakaharap ngayon ni Mel Robles ay isang question of integrity and transparency. So, opisina na kung saan nagpapasugal at involve ang pera ng kawawang mga milyon-milyon na Pilipino at parang ito'y walang pinagkaiba sa mga ginawa sa mga pyramiding scheme, sa mga scammers. Ang kabigatan nito, opisina ng gobyerno ang nagpapasilitate ng sinindikato na panghuhut-hut ng pera sa mamamayan, lalo na sa laksa-laksang mga Pilipino, and yet hindi napupunta sa dapat napuntahan na programa for social services at may mga pribado at mga burokratang mga kasama sa gobyerno ang nakikinabang at parang tahimik lang ang ating Office of the President at walang nakikitang mali sa ganito at napakabigat ng mga forma ng arogansya ni Mel Robles na parang nabilib siya sa kanyang postura, Ma'am Lorraine at Brother Franco, na parang untouchable siya. Ma'am, malakas ang loob, napaka-untouchable niya. Yes. Correct. So, tama ka, Ma'am Lorraine, kung hindi ito ma-address, hindi namin ito titigilan sa laban kasamang bayan. Sapagkat hindi lang po CPP, NPA, at mga communist terrorism ang aming babanggain dito. Ang lahat ng sindikato at nag-ooperate para sirain ang ating bayan ay maninindigan kaming dapat managot sa batas. At
dapat sila ay managot sa katarungan ng mamamayan. Unang-una, anong provisions yon, Mr. Senate President? At bakit hindi ninyo ini-explain? Okay, itong provision po na ito. I would happily listen to a press conference. Kung uupo kayo doon, nagbibigay kayo ng video. Ito yung provision. Okay, anong nangyayari?